right? So, as you know, among our senses, I think the sense of sight is as important as anything. For us, ophthalmologists, I think that's the most important sense. Because without the sense of sight, you are disabled to do anything. Ang sabihin, sa Bible din ako nakabasa. Sinabi ko sa president namin, hindi ako makabasa talaga. Malabo mata, tsaka tingin ko, nahirapan ako talaga. Parang ano yung mga kasama ko sa bahay. Kasi lahat ng mabangga kong natatapon yung mga tubig, natatapon yung mga ano. Halos wala ka nang magawa eh. Hindi ka makapagbasa, hindi ka makapanood ng, maski panonood ng TV, hindi ka na makapanood. Parang bulag ka na rin. Oo. Good day, I'm Dr. George Ko. I'm the Outreach Medical Missions Associate Medical Director for Chinese General Hospital. As you know, among our senses, I think the sense of sight is as important as anything. For us, ophthalmologists, I think that's the most important sense. You can be deaf, but you can go on with your life. Let's say, for example, you don't have the sense of smell, it's still okay, but sense of sight is a very important sense that we need for everyday living. So, without it, your life would be disabled, imperiled, so you can't be doing the things that you want to do. We have Tita or Lola Claveria Crescencia po. A week ago, she came to me because she had poor vision because the lens in the eye was clouded. So it clouded like this. So it's been obstructing her vision. She does a lot of catechistic work and church work, and she's been teaching children and churchgoers about religion, about the scriptures. So she has been having a problem lecturing. So that's why she wanted that treated. Pangalan ko ay Crescenciana Goneda Claveria. Ako ay 88 years old. Sa Bible din ako nakabasa. Sinabi ko sa president namin, hindi ako makabasa talaga. Kaya, tatanong na ako ng kwento, makikinig na lang sa pare, walang mabasa eh. Sa simbahan, kung mababasa, hindi nagbabasa. Basta, nakikinig lang ako. Ako si Edita Tapukaw, 71 years old. Nakatira sa Torres Bugalyon, Tondo, Manila. Di ba kumakain kami sa lamesa, kumakain yung mga baso. Pagbubuhang ganyan, kukuha ka ng ulam. Hindi na nabubunggo mo lagi yung baso. Hindi na ako makakuha ng isda. Halimbawa, mga isda, di ba, may tinik. Hinihimayan na lang ako ng isda, tinik, kasi makukuha ko may tinik, baka masubo ko. Parang ano yung mga kasama ko sa bahay. Kasi lahat ng mabangga kong natatapon yung mga tubig, natatapon yung mga Rene Ang, 77 years old. Diyan kami sa Rizal Avenue Extension, Grace Park. Bali sa hindi ka na makakita talaga. Nung middle of last year, yung dyaryo, ganyan na, binabasa ko, isang mata, nakapokus na lang sa word lang, gano'n, isang word. Tapos lumabo na lumabo hanggang hindi mo na mabasa gano'n. Halos wala ka nang magawa eh. Hindi ka makapagbasa, hindi ka makapanood ng, maski panonood ng TV, hindi ka na makapanood. Philippines, we are still in a third world country situation wherein cataract census, I would say, among 113 to 115 million Filipinos, we have about 1 million backlog or 1 million cases that we need to do surgery. Among the 1 million, probably half, more than half, can afford surgical procedure for their eyes. We have about 200,000 to 300,000 that cannot afford. Mga tao doon, iba alas 3, alas 4, may pila na.
Samantalang alas 8 ang umpisa. Pagka yung cataract, katim daw nila dito sa Chinese Hospital. Yung karaniwan daw, ginagastusan nila yung lente. Kaya hindi raw madali. Nung time yung operation, lumapit si Jane Ray sa kanila na hindi na daw siya kukuha ng pera. Wala na nagtalam sa kanila kung bakit. Yung sinabi nung anak ko sa akin, wala isipan sa akin. Kaya, bakit? Sino kaya nag-sponsor? Right now, with the added support of private companies, the little things that the Filipinos might not be able to put in for their procedures will be covered. Through the support and the donations and generosity of MEC, we were able to cover the expenses for her surgery. She was able to avail of a free cataract surgery. Dr. George ko, maraming salamat sa inyo. Sa tulong na ginawa mo sa pag-opera sa aking mata, hindi na ako bulag. Salamat lalo na sa inyo, sa ninyo, company ninyo. Malaking tulong po sa akin yan. December 24 is my 89th birthday. Ang gifts ko, tulungan ako ng Panginoon na makapagturo ako ng maayos at patnubayan ng mga anak at mga kapatid at mga apo. Yun. Sinabi ko sa Panginoon, marap ako sa harapan ng altar na magtuturo ko hanggat maaari. Basta kahit 40 step ang papalikin kong pagtuturo ako, papalikin ko, palakasin niya lang ako. Dear Dr. George Ko, thanks for restoring my eyesight from being an old, almost blind, useless, and helpless person. I am now an independent man who can be put up with in my remaining years. It was a memorable, life-changing experience for me. May your tribe increase so that more can benefit of your skill. Your grateful, patient, Rene Ang. Thank you, MEC and Chinese General Hospital for cleaning my eyes so I can teach. Thank you, MEC. Thank you, MEC. Maraming salamat.